this is Bella, ang inyong kusinera ni Delma's Kitchen. Welcome back to my channel. At syempre, kung bago ka dito, welcome na welcome ka. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload. Kaya naman, ito na naman ang ating masarap na pang-ulam. Pwede nating papakin lang, pero masarap din kung may kapartner na rice yan. So ito yung ating leg and thigh, hiwaan lang natin para lutong-luto yung loob. Kasi yung chicken leg kasi medyo, minsan nakala natin lutong-luto na, pero yung loob pala may dugo-dugo pa minsan. At ayan, lagay muna natin dito sa isang tabi. Diyan ka lang sa tabi at pitpitin na ang ating bawang. Ang kailangan natin dito sa bawang is yung mince, at least 2 tablespoon kapag 4 na chicken leg and thigh ang ating ginamit. So 2 tablespoon of minced garlic. Kailangan pinong-pino para pasok na pasok ang lasa. Kaya naman, tadarin nating mabuti yan. Pinuhin hanggang kayang pinuhin. Kung medyo tinatamad naman, gumamit kayo ng grinder. Pwede rin kayong gumamit ng grater. So kung saan kayo masaya, doon tayo pupunta. Ganon. Masarap talaga pagka maraming garlic yung ating chicken. Isa yan sa pinaka-favorite ko, yung garlic talaga, medyo dinadagdagan ko yan. So, kahit yung binibigay ko sa inyo na measurement is like 2 tablespoon, ako ginagawa ko mga 2.5 yan para talaga namang lasang-lasa ang garlic. At ayan na, pinong-pino na itong ating bawang, ang aring masarap at mabagong bawang. Lang natin dito sa isang bowl para mas masaya. Ayan, ganon. Kailangan laging masaya. Ngayon naman ay isunod natin itong ating luya. Ganitong size lang, okay na to, saktong-sakto na to. Tapos ang gamitin yung pambalat sa luya, yung kutsara. Napakabilis lang. Kasi kung kutsilyo, di ba may mga singit-singit yung luya, mahirapan pa kayo doon. Pag kutsara ang ginamit nyo, dire-diretso lang. Wala pang panghingilagan talas. Kaya naman, hiwain na natin yan. Kailangan, pinong-pino din ang pagkahiwa natin dito sa ating luya. Kaya yan, hiwain na natin at baka mahiwa pa ng iba. So, ayan, ganyan lang pag nahiwa natin ng julienne. Ganon, julienne. Tapos, hiwain naman natin dyan ng pinong-pino. Ayan, ganyan lang kasimple magpapino ng luya. Pero sabi ko nga, kung meron kayong grinder, i-grinder nyo para mas masaya. Kaya naman, tatarin din ang ganyan. Doblehan natin ang hiwa para talaga namang pasok na pasok ang lasa pag inilagay natin dito sa ating chicken. Alam nyo ba, ito yung isa sa pinakamasarap na luto talaga ng chicken, hindi nakakasawa. Ito yung chicken inasal na talaga namang pag kumain ka, minsan busog ka na, gusto mo pang kumain kasi andun yung lasa, may konting asim, lalo na kung ang sausawan mo is like may sili na konti, ay sus yummy. Talaga naman, mapapa-only rice ka sa sarap. Ganon. Sarap talaga. Promise. Kaya naman, ito nga at matatapos na ang ating tinatadtad na luya. Napakabango talaga ng luya. At syempre, ilagay na natin dito sa ating apple bowl. Kala mo kung ano apple bowl. Ganon. Apple bowl. At ngayon naman, isunod natin itong tanglad. So, yung tanglad na ginamit ko, kaya ganito yung kulay, frozen to ha. Kasi madalang ako makakita nung fresh. So, ayan, frozen na lang. At pukpukin natin ng ganyan para lumabas talaga yung katas ng ating tanglad or ng ating lemongrass. And then, after nyan, putol-putulin natin. So, ayan. Napaka ang bango talaga as in. At saka pag nagluto kayo ng chicken, tas ginamitan nyo ng tanglad. Ganon, tanglad. O diba, lemongrass. Ganon. So, yan. Tapos, hiwa-hiwain nyo sa gitna. Ay, ang chicken natin, talaga namang number one. Number one sa sarap. Ayan. Kaya, itry nyo to. Subukan nyo to. Promise. At pag hindi masarap, ireklamo nyo lang. Ganon. Comment lang tayo dyan sa baba. Pag hindi nyo nagustuhan. Pero for sure, 100%, mapapa-only rice ka dito sa sobrang sarap at hindi nakakasawang lasa.
dinamihan ko talaga tong ating tanglad para pasok na pasok yung lasa. At ngayon naman, ito yung ating lemon. Ayan. So, i-microwave ko muna to ng 30 seconds and then ating iganyan sa sa sangkalan or sa table para talaga namang makuha natin yung lahat ng juice. So, ayan. Ganyan-ganyan lang natin. Ikut-ikutin. So, pag na-feel nyo na medyo malambot na, okay na yon. Syempre, kailangan nating hiwain at nang makuha yung juice. Ganon. Ayan naman. Umpisahan na natin ang ating pagtitimpla. So, eto na. Uunahin natin syempre, lagyan ng asin. So, any asin pwede natin gamitin. Pero ako kasi, pag ganitong mga ulam, usually ang ginagamit ko yung sea salt. Mas malasa siya sa pantimpla. So, kung meron kayong sea salt, mas okay. Pero kung wala naman, any asin, okay na yon. And then, ang isusunod natin ay ang ating paminta. Lagyan na natin isa-isa ng paminta para hindi sila magtatampuhan, para lahat sila mayroong paminta, ganon. Ngayon naman, mag-gloves muna tayo. Ayan, at ating lamasin, ating kamayin itong ating chicken para yung alat at saka yung lasa ng paminta tumagos hanggang loob. At ito yung ating bawang. Ayan. Pero ang paglalamas nyo, alalay lang ha, kasi ang pangiting ng pagka medyo nadurog siya. At ito yung ating luya. So, ayan. Basta kailangan lang yung, di ba may kinat tayo. So, doon natin papapasukin itong ating, mga ingredients. So, ayan. Ngayon naman, itong ating tanglad. Ayan. Ang ating mabangong tanglad. Alam nyo ba na napakaraming gamit nitong tanglad? Hindi lang sa pagluluto ng chicken, marami pang iba at tutuklasin natin yan sa mga susunod na kabanata dahil ang ating lemon ay kailangan na nating ilagay. Ganon. So, kung gusto nyo gumamit ng kalamansi, pwede rin. At least 1 cup na kalamansi or 1/2, ganon. Basta ang ginagamit ko is juice ng 2 lemon. So, ayun, saktong-sakto. Pero kung kalamansi kasi, depende sa ating panlasa. Meron kasi mas gusto yung kalamansi kaysa sa lemon. Basta kung saan kayo masaya, kung saan kayo maligaya, doon kayo susuportahan. Ayun, ganon. At meron din tayong suka. So, ayan. Kaya naman, atin ang halu-haluin yan. Lamas-lamasin ng konti. At yung ating tanglad, atin syempreng dudurug-durugin, pipiga-pigain para lalong lumabas yung yung katas ng ating ng ating lemongrass. Ganyan lang kasimple yung pagtimpla natin ng chicken inasal na talaga naman pag ating niluto, ang bango-bango. And then yung pagluluto natin dito, pwede nating lutuin sa oven, pwede sa grill, pwede rin sa iron cast na pan. At eto nga, kailangan din natin lagyan to ng soda. So ang ginamit ko dito is 7-Up. Pwede kayong gumamit ng Coke, pwede rin kayong gumamit ng Sprite. Ayun. Basta kung ano yung gusto nyo. Actually, Coke is mas malasa rin. I-try nyo rin. Pero 7-Up okay din naman. 7-Up lang kasi yung available ko. Basta kailangan lang meron siyang soda. Ayun, ganon. At imamarinate natin to ng magdamag para talaga namang lasang-lasa. So, medyo matagal pero sulit naman. Masarap talaga pag naluto. So, ayan, pag ganyan na, pwede nyong ilagay sa ziplock. Pwede naman dito na lang at tatakpan na lang natin. And then, ilagay na lang natin sa fridge hanggang sa time na lulutuin na natin. So, ayan. Naman ay gagawin muna natin itong ating pang-basting. So, ayan. Unahin muna natin itong annatto oil. So, pwede tayong gumamit ng powder, pwede rin yung seeds. At ayan, kung powder ang gagamitin nyo, mga 1 teaspoon, lagyan natin ng mantika. At kung seeds naman, yung buto ng atsuete, lagyan din natin ng mantika kasi yun yung pinakamadaling ng kulay, pampakuha ng kulay sa ating atsuete. So, ayun, ganun lang kasimple. At ito naman, pag powder, kaya nilalagay ko sa oil para hindi siya buo-buo. Ayun, yun yung sikreto doon. At ngayon naman, meron tayong melted margarine. Ayan, i-mix natin dito yung ating annatto oil or yung ating atsuete oil. At syempre, lalagyan din natin ng asin. So, ayan, para pag ibinras natin ay malasa na at natural na meron din lemon para talaga namang yung lasa
nandun talaga hanggang mula balat hanggang buto, ganon. Sagad to the bones, ganon. Haluin lang natin mabuti hanggang sa magsama-sama. Na ready na itong ating pang-basting, kaya naman, isa lang na natin itong ating iron cast grill na pan. Ito yung gagamitin natin. Ayan, painitin lang syempre. At ito, ilagay na natin itong ating chicken. So, dalawa lang yung magkakasya talaga. Ganon. Dalawa-dalawa lang muna kasi maliit. Pero pwede tayong gumamit ng oven, pwede tayong gumamit ng grill. Ngayon naman syempre ay babrasan na natin or ibabras na natin yung ating ginawang napakasarap at napakabangong pang-basting. Kaya naman, napakaganda ng itsura nito sigurado kapag naluto. Ayan, ang bango-bango, promise. At ang isang tip ko pa po sa inyo, kapag ganito ang ginamit nyo, yung iron cast na grill pan, every 5 to 7 minutes ating ipi-flip. So, ayun, para maiwasan yung pagkasunog at para lutong-luto talaga itong ating chicken. Ganon din sa grill, every 5 to 7 minutes atin siyang ibabaligtad. Pero kung sa oven, ang gagawin nyo naman, tatakpan nyo lang ng foil. Ang pagluto sa oven, 350 degrees Fahrenheit, mga 30 minutes yon or depende sa lakas ng oven nyo. And then after 30 minutes, tatanggalin yung foil and then ibobroil naman. Ang reason kung bakit nilalagyan ng foil kapag sa oven, para hindi siya madadry. So ayun, pagluto na, tanggal yung foil, then broil ng mga ilang minuto hanggang sa mag-brown itong ating inasal. Yung ganan. Tapos eto nga, pag dito naman sa cast iron pan, ganun lang, flip ng flip every 5 to 7 minutes and then brush natin ng i-brush itong ating basting. So mas malasa. Kung sa oven kasi, once nyo lang siya babrasan. Or depende sa inyo, kung gusto nyo, after 10 minutes, tanggalin nyo, then brush again. So, ayan. At ang bango-bango niya talaga, promise. Napakasarap talaga nitong ating chicken inasal. So, ayun, ganun lang. Ulit-ulitin lang natin ang proseso. Kaya naman, ito. At talaga namang kailangan na nating maghanda ng kanin dito. Tapos, soy sauce with calamansi and konting sili. Ayan na, talo-talo na. Taran! Eto na ang ating chicken inasal. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Again, this is Bella, ang inyong kusinera. Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to subscribe at like and share. Syempre, hit the bell para naman man-notify kayo sa mga susunod na videos. Ingat po tayong lahat. Bye-bye!